Hey, good day mga sir. Welcome sa channel natin, Geomotology. Para sa mga nagpaplano po na bibili ng second hand kotse or kahit anong sasakyan, this video is para po sa inyo. So, I myself, hindi po ako mekaniko. Inaalam ko lang po yung mga dapat na titingnan para hindi po tayo maloko. So, kapag yung mga signs na sa content nito is nakita nyo sa mga second hand na bibili nyo is magdalawang isip na po kayo na bilhin yung unit kasi baka po maloko kayo. Background lang mga sir, no? So nakabili po tayo ng second hand unit, Toyota Vios 2017 model. Nabili po natin siya ng 300,000 pesos. So ipapakita ko po sa inyo kung paano po ito na-acquire at saka ano po yung mga tinitingnan ko para hindi po ako maloko. So let's go. Unang-una is rekta po tayo sa makina. Yan. So ang gagawin po natin dyan mga sir, dito po tayo sa engine filler cap. Tanggalin nyo po yan. So wag nyo po munang paandarin yan mga sir ha. So open nyo po yung cap na yan. Ayan. Kapag yung cap mga sir, tapos kapain nyo po dito sa ilalim. Kapag meron po kayong nakuha ng mga engine sludge yan, ibig sabihin yan, hindi po proper yung maintenance ng sasakyan. Hindi po siya timely nag-change oil. So pag meron po yung sludge, kabahan po kayo kasi posible po na mabara yung mga parts dyan at posibleng ma-overhaul yan. Yan. So simpleng change oil is napaka-importante po yan. Yan. So sara na natin. Pangalawang dapat tingnan natin mga sir is itong dipstick mga sir, ano. Yan. Halimbawa nito. So yung dipstick natin mga sir, yan po yung nagsusukat ng value amount ng ating oil. Kapag po meron po diyang tumatalsik na oil na galing dyan, is kabahan na po kayo kasi posible pong may blow by dyan. Same din po dito, pag kinakapan nyo, kapag meron siyang mga talsik dyan na oil, kabahan po kayo kasi posible pong may blow by po yung sasakyan nyo. Ayan. Pangatong tinitignan po natin is ito pong engine coolant natin. So, wag nyo po munang paandarin yung sasakyan and then, i-check nyo po muna yung coolant. Kapag yung coolant mga sir, yung pag-start pa lang ng engine is bumubulwak na siya, so magdalawang isip na po kayo kasi posible pong may singaw yung makina. Ayan. Kapag may bula, tapos kasi yung pressurized kasi yung hangin sa loob. So kapag may pressurized hangin sa loob, posible po na may sira yung cylinder head gasket. So mapapalaki po yung gastos nyo dyan. Ayan. So, yun pong tatlong pinaka-importante na dapat yung tignan mga sir, ito yung mga fluid. So yung mga yung mga ganitong fluid, so ano na yan, optional na yan. At saka yung brake fluid, yung clutch fluid, yung ATF fluid, optional na yan. Kasi kung bibili tayo ng second, kung goods pa naman, so kailangan natin nating palitan yung lahat ng fluids, no? Engine oil, coolant, ATF, yung brake, tsaka clutch fluid. So kailangan natin yung palitan. So susunod naman is yung mga air filter. So kung pwede nyong kapain, pwede naman, pero pwede, ano naman yan mura lang naman yan. So hindi naman siya ganun ka big deal. Guys, kapag papaanda rin yung makina, pakinggan yung mga sir. Kapag mayroon siyang unusual na mga sound, magdalawang isip na kayo kasi posibleng may mga sira yung mga major components. Ano ba yung mga major components? Posible yung sa alternator, sa compressor ng aircon. Ayan. So yun yung mga dapat tinitingnan nyo, no? And then, sunod na titingnan nyo is dapat tinitingnan nyo kung meron ba siyang leak sa ilalim. Yan, makikita nyo naman yan kapag tinitingnan nyo sa may bandang ilalim. Yan, kapag may leaking yan, alamin nyo muna kung ano yung posibleng leak. Kasi posible yung leaking is posible sa ano lang naman yan, sa hose. So, madali lang yan i-replace. Pero kung leaking is andun na talaga sa mga engine seal, gaya ng oil seal sa crankshaft, ayan. So, mahirap yan. Kailangan yang tanggalin. So, make sure na kapag bibili kayo ng second hand is kapain nyo din yun sa ilalim. Okay. So, susunod naman titingnan nyo kapag papasok kayo sa loob. Tingnan nyo din mga sir kung may mga sira ba yung dito sa interior natin. Dito sa natin sa ibabaw. Gaya nito, mayroon siyang mga may mga tela-tela diyan. So para sa akin optional lang 'yan. Pwede pa naman 'yang nating gawa ng paraan, And then dito pinaka-importante sa loob is yung aircon. Kapag walang aircon, tapos ang sabi lang ng seller or yung buy and seller is ano lang yan, dapat nyo lang yung palitan ng Freon. So magdalawang isip kayo kasi kapag pinalitan lang na yan Freon, kasi madali lang kasi bumili ng Freon, napakamura lang yan. So bakit hindi niya napalitan? Ayan, i-consider niyo din yan kasi posibleng may sira yung evaporator ng kotse, yung compressor, yung sensor. Ayan, mapapalaki ka dyan kapag
kapag naniwala ka na free yun lang yung problema. Ayan, dapat nyo nang i-consider mga sir ha. And then, pang-apat na dapat nyo i-consider is itong manibela din. Kapag hindi na yan na-align, posible po na ano na yan, kailangan ng wheel alignment. And then, hindi lang naman kasi wheel alignment yung tinitingnan natin. Posible din may mga sira, yung mga gulong, yung mga suspension chassis. Kaya kapag may time kayo mga sir, pwede nyo pong ihang yung mga gulong. Ayan, dito. Kung meron kayong crocodile jack o meron kayong jack, posible po na i-request nyo sa seller, tapos ihang nyo dyan, i-jack nyo dyan, tapos galaw-galawin nyo yung mga gulong, ulog-ulogin nyo. So kapag kapag meron siyang movement sa kanyang camber dito, sa suspension niya, posibleng may sira na yan yung niya. Okay lang sana kung rack end, ball joint, or yung mga simple chassis lang yung sira kasi madali lang yung palitan. Pero ang sira is yung camber na, yung rack and pinion is malalaki yan, kanyan. So dapat yun din yung i-consider Ayan. So I think tapos na tayo dito sa makina. Then tapos na din tayo dito sa loob. Yung lang kasi, yung mga upholstery is optional lang yan, Pwede nyo yung palitan anytime. So importante lang naman na kompleto pa yung mga parts niyan katulad dito. So bonus na lang na meron akong deep dish na matting. And meron akong cover dito. At the same time, may naka-upholstery pa. Ayan, napakaganda pa ng tela natin. Yan. So dito naman sa power window, make sure na gumagana yan kasi malaki ding gastos kapag nasira yung power window mo. Especially doon sa driver side. Andyan pa naman yung controls mga sir, Okay, so susunod nyo namang titingnan is yung tambucho mga sir. Eto, importante ito mga sir ha. Kapag dyan sa tambucho mga sir is may lumalabas dyan na iba-ibang kulay ng yung smoke. So kapag puti yung lumabas dyan, posible dyan may sira sa cooling system mga sir. Tandaan nyo ito ha. Kapag blue naman yung lumabas, posible may sira yung mga piston rings dyan o yung mga oils ng piston. So mapapalakihan ka ng gastos kapag hindi mo yan napansin. Pangatlo naman yung usok, yung maitim na talaga, posible may problema dun sa fuel system. So dapat is may konti lang yung usok, hindi talaga siya visible naked sa mga mata natin. Diyan yung tamang usok ng sasakyan. So make sure na kapag bibili kayo ng second hand mga sir, is yung yung halos hindi nakita yung yung usok ng sasakyan. Yan, importante yan mga sir. Ayan. So basic tips lang to mga sir ha. Kapag yung issues dyan is present dun sa bibili nyo ng second is magdalawang isip na kayo. At saka ang panghuli, yung pinaka-importante sa lahat, yung papel mga sir. Kapag hindi kompletong papel mga sir is magdalawang isip na kayo. Yan, ipakita ko lang ha. Yung pinaka-major talaga na tinitingnan dito sa papel mga sir is yung engine number versus dun sa registration number o yung rehistro mo. Halimbawa nito mga sir. Ito, halimbawa lang. Dito sa rehistro natin mga sir, makikita nyo dyan, meron tayong engine number. Dapat po yung engine number natin dito sa rehistro is nakamatch po dyan sa engine number ng sasakyan natin. Kasi kapag hindi nagmatch yan dito sa rehistro at saka sa engine number, hindi mo yan marirenew at saka hindi mo rin yan mata-transfer of ownership. So malaking problema yan, malaking abalan kayo. Kasi posible na nagkasingaw yung makina or yung makina may sira mismo, pinalitan ng ibang unit ng engine sa ng ibang unit ng sasakyan. So malaking problema yan mga sir kasi hindi mo talaga matatakbo yan. And then posible kang haharangin ka every time na dadaan ka sa national highway kasi meron tayong mga traffic enforcer, LTO or HPG. So malaking problema po yan. So make sure na tama po yung engine number sa papel at saka engine number dito sa makina. Susunod naman is make sure po na meron pong OR. Ayan. Basic naman po yan. Dapat merong ORCR. Kapag yung CR nyo naman po, yung OR nyo, yung registrance scan is nag-expire na po, is okay lang po yan. Pero make sure po na ipa-double check nyo po sa LTO kasi posible po na meron yung alarm na malaki. Posibleng may tinakasan yan, may krimen ginawa, may bunggo, may crash. So, i-double check nyo always sa LTO bago kayo bumili ng sasakyan. Ayan. Make sure din na meron siyang deed of sale. Kapag yung deed of sale naman kasi optional naman kasi yan kasi posible sa agreement nyo na ikaw yung magpa-transfer o yung buy and seller na. Kapag yung buy and seller naman yung magpapa-transfer is wala ka ng problema doon kasi kumpleto na yan lahat. Kapag ikaw naman yung pipili ng ikaw yung mag-transfer kasi gusto mong makatipid ng pera,
So make sure na kompleto yung ORCR, dapat updated yan ha. And then yung deed of sale, dapat po nakanotaryo po yan. And then meron pong valid ID ng first owner at saka valid ID mo din para mapatransfer mo po yung rehistro sa iyong pangalan. Ayan. So kung nakita nyo naman yun, goods na goods naman itong makina natin. Wala naman siyang history ng bangga. Ayan, kung makikita nyo. So yan po yung mga reference na tinitingnan ko talaga. So kapag bibili talaga ako ng second hand, tinitake time ko talaga na tingnan lahat. So nire-request ko sa seller na habaan yung pasensya niya kasi kailangan kong makita yung overall status ng sasakyan, para naman sulit naman yung pagbili ko kasi nga napakalaki ng pera na ininvest natin, tapos malalaman lang natin bandang huli na meron pala siyang major issue. Ayan, sayang naman yung pera na ipapa-repair natin. Imbis na sasakay na lang tayo, ayan, may problema pa na nag-involve sa pagbili ng second hand. Ayan. Ito din, importante din ito na make sure na healthy yung battery natin kasi napakamahal ng battery ngayon mga sir. So pwede kayong mag-tester dyan or gamitan nyo ng multi-tester. I-check nyo kung ilang voltahe na lang nung battery yung present. Kasi kapag bibili kayo ng second hand and then may problema sa battery is malaki din, sayang din yung gastos natin. Ayan. Yung mga sensors naman kasi is optional naman kasi yan. Pwede nyo niyang ipa-check sa mekaniko. Ayan. So madali lang siyang maintain. Ayan. So as you can see, wala namang problema yung yung makina natin. All goods, malinis naman siya. Alaga naman ng first owner, kumaga. Yan. So hopefully meron kayong natutunan sana natin sa content natin mga sir. And kung meron kayong mga tanong, i-drop nyo lang sa comment section below at saka babasahin natin yan lahat. Yan. So kita-kits sa susunod na content natin mga sir. Ride safe.